Ito pong sabi nila, Luke 24:21, we had thought He was the Messiah who had come to rescue Israel. Ano ba ibig sabihin ng Messiah? Anointed one, leader. Kaya sabi nila, kala namin siya yung leader, na para iligtas kami dun sa rulership o sa pang-api ng Roman Empire. Ito yung pagkatapos ng pagkamatay ng Panginoong Jesus. Nalibing na siya, at may 3 araw na buhay siya. May 2 pong magkaibigan naglalakad sa Emmaus Avenue. As they walk there, minit sila ni Lord Jesus Christ. So sabi ni Lord Jesus Christ, oh, mga kaibigan, ano bang nangyari nito mga nakaraang araw? Sabi niya, hindi mo alam? Taga rito ka ba? Hindi na mukha ng Panginoon. So mapadali pong istorya, sinabi nila, ang nangyari, yung aming inaasahang leader namatay sa krus. Nung namatay, kala namin, no, siya na yung magliligtas sa amin dito sa pag-aalipin ng Roman Empire ni Caesar. Hindi pala. So silang 2 lugmok na lugmok. That's all happened 3 days ago, sabi nila. 3 days ago. So ano pong day na nag-uusap sila? Resurrection Sunday. Pero hindi na alam, Resurrection Sunday na, buhay na uli yung leader nila, sila po ay lulugmok-lugmok pa. Kapatid, minsan ganito nangyayari sa atin. Lagi naman buhay yung leader natin, si Lord Jesus Christ. At tinanggap mo na siyang leader 30 years ago, 20 years ago, 15 years ago, 10 years ago. Pero malimit, nalulugmok tayo. At feeling natin, hindi tayo kaya tulungan ng leader natin. Feeling natin, minsan iwanan tayong leader natin. Hindi po yun. Amen, tulad nitong 3 ito. Kaya nga yung kanila expectation kasi, iba doon sa expectation na gagawin ng leader nila, ni Lord Jesus Christ. Minsan po ganun Bakit kayo napoprostrate? Kahit leader niya si Jesus, si Lord Jesus Christ. Kasi po, iba yung na-expect mong mangyari sa gusto mangyari ng leader mo. Nagpe-pray ka. Amen? At gusto mong mag-pray. Ito yung detalye ng pinag-pray mo. Panginoon, gusto ko na ngayong araw na ito gawin mo. Number 1, number 2, number 3, number 4. So, na-expect mong ganun yung gagawin ng leader mo. Minsan, pinipilipit natin yung kamay ng Lord sa prayer natin. Yung leader natin, si Lord. Meron palang ibang ginawa, gustong gawin ng Lord. At hindi nangyari yung ginagawa mo. Pero makakasigurado tayo sa leader natin, kung siya yung mas gusto niyang mangyari kaysa yung gusto mo mangyari, ang mangyayari sa buhay mo, mas sa ikabubuti mo. Amen? So, yun po nangyari sa kanila. Gusto nila mangyari ito kasi kala ko, nung ipapako na siya sa krus, bigla siyang magiging green Incredible Lord. O kaya, tatawagin niya yung lahat ng kanyang mga anghel Alam niyo ba yung iniisip nila? Even si Judas yung nangiisipin niya, kaya binenta niya si Lord Jesus Christ. Pag siguro, bubuyuin ko si Lord Jesus Christ, pag ito na binenta niya Kala niya talaga yun ang gagawin. Pero hindi po yun nangyari. Dahil may iba pong plano ng Diyos. Kailangan siya mamatay sa krus, ilibing, at sa 3 araw, mabubuhay na muli. Sinabi niya naman po yun, doon sa kanyang mga pagsasermon. Yung nga pinalinis niya yung templo, nagalit siya sa mga nagtitinda doon Sabi niya, destroy this temple in 3 days, I will raise it again. Sabi ni John, tinutukoy sa sarili niya. At sinasabi niya yun. Pero hindi makuha ng mga follower. Mga followers po tayo. Kailangan natin alamin kung ano yung gusto ng leader natin. Amen? Are you with me, church? Kaya ito sabi ni Lord Jesus Christ. Diba ang sagot niya? Verse 25, chapter 24, 25, 27. Then Jesus said to them, "You are such foolish people." Hindi po galit si Lord Jesus Christ dito. Amen? Sabi niya, kasi itong 2 ito kasama to sa mga 70 kasama niya Although hindi ito kasama sa 12, kasunod din lagi yung sumusunod sa Panginoon to Amen? May passion din ito na Messiah nila Si Lord Jesus, you find it so hard to believe all that the prophets wrote in the scriptures. So what's the Lord Jesus telling? Go to the Word of God. If you don't understand yung mga nangyayari sa buhay mo, at ginawa mo ng leader si Lord Jesus Christ, go back to the Bible. Hanapin mo yung gustong mangyari ng leader mo. Yung pasasabi na yun, you find it so hard to believe all that the prophets wrote in the scripture. So believe the Word. If you make the Lord Jesus Christ your leader, believe His Word. Sabi natin, believe the Word of God. Salita po ni Lord Jesus Christ to. And confess His Word. Amen? Kaya napakalaga po yung nagsasaulo ng salita ng Diyos. Kapag may problema ka, maaalala mo kagad yung sinaulo mo kaysa sa tumanghan natin. Kasi na-internalize mo, pinag-aralan mo, inala mo, talagang papasok mo sa puso natin yon.
Sabi sa 26, wasn't it clearly predicted by the prophets that the Messiah would have to suffer all these things before entering his time of glory? So understand the word. Amen? Meron kang hindi maintindihan circumstances sa buhay mo. Huwag kang agad mag-conclude doon. Punta ka sa word. Kaya mo sagutin na salita ng Diyos yun. Kung ikaw ba'y, sabi nga, yung ibang Bible, may mga notes doon, kung ikaw ay nalolongkot, di po ba, kung ikaw ay merong suffering, kung ikaw ay iniwanan, may mga kompleto ang salita ng Diyos. Yun nga, alamin natin. At you understand, sabi rito, wasn't it clearly? So make it clear. Make the word clear to you. Paano pa magiging clear yan? Read it. Gusto kang kausapin ng Panginoon, gusto ka i-lead ng Panginoon, dito na po. Amen? Amen. Hindi naglalakad ka sa Sapote Alabang Road at dahil hindi mo maintindihan ang nangyayari sa iyo, sinama mo pa yung kaibigan mo, dalawa kayo, hindi nyo maintindihan pareho yung nangyayari sa inyo. Ngayon po, hindi na kayo biglang lalabas yan. Oh, ano lang nangyari sa inyo 3 araw? Na physically, sasabihin sa iyo, ano nangyari? Noon po yun, dahil buhay po ang Panginoong Hesus noon, ngayon nasa langit po ang Panginoon. Ngayon po gusto kong kausapin ng Lord, kung hindi mo maintindihan ang mga bagay-bagay sa buhay mo, dito ka gustong kausapin sa salita ng Diyos. Amen? Amen. Although, pwede yung mangyari yun, na bigla ka na lang ganun, ay, hindi ba? Datago ka, uy, makakalibitin ka ng Panginoon. Pwede mo tayong kalibitin ng Panginoon, pwede mo, wala po imposible sa Diyos eh. Physically, pwede mo siyang pumunta rito. Pero ngayon, iniwanan niya yung salita ng Diyos para dito kanya i-lead. Amen? Read the word of our leader. Amen? Are you with me, church? Amen. Then Jesus quoted. Oh, si Lord Jesus lang nagko-quote sa Bible. So, quote the scripture. Then Jesus quoted passage from the writings of Moses and all the prophets. When we say Moses and the prophets, yun po yung Bible. Eh, yung Bible nila noon, yung Old Testament. Praise God. Mas naging clear yung Old Testament dahil nagkaroon ng New Testament. Kinlear ng New Testament yung Old Testament. Yung mga hindi natin maintindihan sa Old Testament, mas naging clear nung nagkaroon ng New Testament, the Word of God. Amen? So read Old and New Testament, explaining what all the Scriptures said about Himself. So ano po i-explain ng Scripture sa atin? About the Lord Jesus Christ. In Genesis, the Lord Jesus Christ can explain Himself. So as you read yung Genesis, makikita nyo, kumikilos ang Panginoong Hesus hanggang Revelation. Malakay, yes. Amen? Matthew, Mark, Luke, dyan, mas lalo na, andun yung pagkilos at paggawa ng Panginoong Hesus. So, hindi mo maintindihan ang nangyayari sa buhay mo, tinuro ka ng Panginoong Hesus sa salita ng Diyos. Read the Word. Understand the Word. Amen? And let the Word sink into you at mag-manifest. Amen, church? Amen. Praise God. Basic po ito. Lagi tayong bumabalik. Go back to the Word of God. Amen? Ito po, another. The book of Revelation addressed the Lord Jesus Christ as leader of leaders. Napag-aralan na natin ito last week. Ang ganda ng picture, ano? He's the King. Patingnan na natin. Revelation 19:16. Yung robe po ni Lord Jesus Christ na suot, may robe po siyang suot. Alam niyo po nakalagay daw doon, sabi sa Revelation 19:16, on his robe and on his thigh, he has this name written, King of Kings. Ano po ba yung King? Leader. Tama? Lord, leader. Amen? So if you make the Lord Jesus Christ your Christ and your Messiah, He's your leader. And this leader is the leader of leaders. If you are the leader of your family, He is your leader. He's the leader of leaders. If you are the leader of your company or your job, amen? He's the leader of your leaders. At yung lahat po ng leader sa buong mundong ito, siya pa ang pinaka-leader. Lahat po ng hari sa buong mundong ito, presidente, prime minister, sino man yan, ito po, siya po ang pinaka-hari. At one day po lahat ng mga leaders sa buong mundong ito ay luluhod sa kanya at magsasabi na siya ang leader. He is Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. He is your leader. So, are you learning today, church? Amen. Let's continue. As your leader, the Lord Jesus wants to guide your life. Kaya nga sabi niya sa John 14:6, as your leader, sabi niya, I am your way. As your leader, learn my truth. I am the truth. As your leader, I am life. No one can come to the Father except through me. He is the way. Without Him, there is no going. He is the truth. Without Him, there is no knowing. And He is the light. Without light, there is no living.
Ang ganda po na sabi ni sa quotation, kung wala si Lord Jesus Christ na as a way, wala kang pupuntahan. At kung may pinupuntahan ka man, sa kapahamakan yun. So let Him lead the way. Let Him lead the way. Let Him lead you to the way of truth. Because without this truth, there is nothing sa buhay natin. And without life, ano pa ang buhay? And this life is not a life na yung pong Diyos life. Itong buhay na to, it's more than that. It is a Zoe life. The Zoe life is the fullness, the quality and the quantity of life na gusto ibigay sa atin ng Panginoon. John 10:10 says, I came to give you life to the fullness. And sabi dito sa NLT, my purpose is to give life in all its fullness. In all its fullness. I want to live your life. At pag ako nag-live ng buhay mo, full life yan. Hindi half life. Amen? Full life. At ibig sabihin niya, simula ngayon hanggang matapos ang buhay mo, pag akong ginawa mong leader, I will lead it. Amen? To the end. Praise God. Palakpakan natin ang leader natin. Next, hindi mo na siya gagawin leader. Kasi bago mo siya naging leader, dapat naging savior mo siya. But hindi ko po ito inuna. Gusto ko po kasing tingnan natin kung paano yung sinulat ko sa Matthew chapter 1. Dahil ang sumunod po, the Lord Jesus is your Savior. Saan natin makikita yan? From next verse. 21. And she will have a son, and you are to name him Jesus. Sabi niya kay Joseph, huwag mong papalitan ng pangalan niya, huwag mong gawing Joseph Junior yan. Kasi hindi yan ang papangalan mo sa kanya. Ang papangalan mo ay Jesus. Ang ibig sabihin ng Jesus is, He will save His people from their sin. The Hebrew word ng Jesus ay Yeshua. Yan din po yung, alisin mo yung H at saka O, E at saka H, magiging siyang Joshua. So Joshua is a type of the Lord Jesus Christ in the book of Joshua. Ano po bang ginawa ni Joshua dun sa last part ng Exodus at sa buong book of Joshua? Di ba? Naging deliverer siya, naging savior, and then naging leader. Yung word na Jesus means leader and savior. Amen? At ang meaning nito ay Jehovah saves. When we say Jesus, yung Jesus po, doon po galing word na rin na Jehovah. Yung pangalan ng Panginoong Hesus ay Jehovah. Yeshua or Joshua or Jesus means Jehovah saves. So Jehovah means a self-existing one. He doesn't need anyone. He is your leader and He is your Savior. Hallelujah. I hope nakikita po natin to. Matandaan mo na yung pangalan ng Panginoon na He's your leader, He's your Savior, and He's your companion na mababasa natin mamaya. Tandaan mo lang itong tatlong ito. Pag nalulungkot ka, ano man nangyayari sa buhay mo, kaya ma-encourage ka. Amen. Verse 10 from chapter 19, New Living Translation, Luke 19:10. And I, the Son of Man, have come to seek and save those like Him who are lost. Sino po yung him dito? Yung him dito ay si Zacchaeus. Si Zacchaeus ay isang mayaman, fulfilled na tao. Talaga nasa kanya na lahat. Sabi niya, teka, kailangan kong Panginoong Hesus. Kailangan ko na magkaroon ng leader. Amen? At Savior ng buhay ko. So, nangyari ho, pumanik siya sa puno. Pagpanik siya sa puno, dahil siya po maliit pa, sorry po sa word, hindi po ganun kataasan, hindi niya makita si Jesus, pumanik siya sa sycamore tree. To make the long story short, pagtapat po ng Panginoong Hesus doon, nung gusto niya maging leader, ay sabi niya, Zacchaeus, bumaba ka dyan. At ako ngayon ay pupunta sa bahay mo para maging leader at savior mo. And the rest is history. Alam niyo pong istorya. Basahin niyo po mamaya yan, Luke chapter 19. Sa verse 10, ito po sabi, the Son of Man have come to seek and to save Zacchaeus, or like Zacchaeus, lahat ng tao dito who are lost. So kapatid, makita natin dito, hindi pala ikaw ang naghahanap sa Panginoon. Bakit yung natin hanapin ang Panginoon, hindi naman nawawala ang Panginoon? Tama? Sino pa ba nawawala? Sino pa nagwawala? Nagwawala. Di ba tayo? So tayo pong hinahanap ng Panginoon. At ang Panginoon po, diligent na naghahanap sa atin. Alam niyo po ba, gustong-gusto tayong dalhan at makaramdam at mailigtas ng Panginoon.
Sabi ng Biblia, wala daw po siya gustong pumunta sa impyerno.